Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naku po, tila yata parang hindi magpa-progress itong bagong impeachment case ni VP Sara. Usap-usapan ng mga kongresista ito, may mga na-interview na, lalo na si Abante, Congressman Abante, oo, nagsabing nakakasawa na daw ang impeachment ni VP Sara. Parang, ano ba, parang hindi na sila interesado. Halak, biglang nag-iba ang hangin. Noong 19th Congress, atat na sila na mawala si VP Sara sa posisyon. Maraming pumirma, may chika pa nga na every perma is there is an incentive, bilyones, milyones ang incentive. Una pang pumirma si Sandro at panghuling pumirma si Martin Romualdez. Pero ngayon kabibig, para yatang nag-iba ang ihip ng hangin. Impeachment ni VP Sara, hindi pa naisasampa, binasura na ng ibang kongresista. Nakakasawa na daw. Kalerke naman noon. Tapos, di ba sabi ng Makabayan Black, sabi ni Rido na posible yung storya about Madriaga ay pwedeng isali doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ng isang congressman, si Adjong, parang pag-isipan ko muna, himay-himayin ko muna ang issue na iyan, ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin, kabibig. What is the meaning of this? O if you want to share something to me, meron sa baba, basahin nyo lang. Di ba kabibig, grabe, parang ramdam ko na itong bagong impeachment ni VP Sara, ngayong February 6, excited na ang Makabayan Black, mababasura din ito. Baka walang congressman na pipirma or konti lang ang congressman na pipirma. Baka yung mga nag-file lang ang pipirma. Sabi ng iba, ganun pa din. Pag na-impeach si Sara sa Kongreso, hindi yan mai-impeach sa Senado kasi marami din siyang mga kaalyado doon. Alam niyo na pala. Di ba, kabibig? Yung ibang kongresista, takot nang pumirma kasi blacklisted na sila ng mga tao. 'Di ba? Yung ibang politiko last time naka-experience kung gaano ang hagupit ng pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ngayon sabi ni Abante, kabibig ko ito unahin natin si Abante kung ano ang kayang reaction hinggil sa bagong impeachment daw di umano na isusumite, isasampa nila kay VP Sara. Ano ba ang iyong hinaing? Ano ang iyong reaction dito, Benny Abante? Diba? Ikaw noon, napaka-porsigido mo sa impeachment ni VP Sara. Ito na, makinig tayo kami, Big. Yung Makabayan Black will be the one to file the impeachment. Sila magpapile ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement. Wala nang masyadong excitement. Hindi na daw excited ang ibang kasamahan ni Benny Abante. Bakit kaya? Yun ang alam ko. Oo. Kaya, so, I don't know, kung Makabayan Black yan, maaaring mga anim sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressman to support the impeachment. Tira natin maigi kung ano mga ebidensya sa Vice President. So, ang ebidensya lang would be the 128 million. Bakit ka malungkot? Pero bakit pinabayaan natin yung flood control project na bilyon-bilyon lang ang halaga? Ilang Oy, nagbago. Bakit daw unahin natin yung milyones ni Sara kumpara sa flood control ng bilyones? Wow! Nag-iba ang ihip ng hangin ni Abante. Nako, iba naramdaman ko. Naramdaman ko ang pagbabago ng kulay. Malapit na kasi ang 2028. So, ramdam nila na there's a possibility, 99.9% na mananalo si VP Sara as president. So,
Somewhat ngayon 2026 kailangan nilang magpabango. Babaguhin nila ang kanilang imahe. Kasi delikado kung si VP Sara ang uupo. Naku po. Ano problema dyan? Oh. Pastor! Nag-iba na ang tono natin. Nagba nga. Parang ano na, Pastor, dati, grabe, G kayo dyan sa impeachment. Tapos ngayon, Iba. sa tauhan, diba? Parang parang nararamdaman natin na yung dating abante ay ngayon paatras na. Umaatras na ba? Ramdam nyo rin ba mga Lods, di ba? The way magsalita ngayon si Pastor, parang no? Parang nag-holds back. Mm-mm. Parang pinipigilan niya. Parang dino-double check niya yung kanyang mga sinasabi at lalabas sa kanyang mga bibig. Correct. Tama ba yung narinig namin, Pastor, na parang wala na kayong gana dyan sa impeachment? Wala na silang gana sa impeachment, mga kami. Bakit wala kayong gana? Magbigay kayo ng energy. Nako. May blood si Martin at si Sandro. Dapat may energy. Gusto niyong ipa-impeach si BP Sara. Nung una, hindi kayo nagtagumpay, unconstitutional, mali-mali yung mga ginagawa niyong proseso. Ngayon naman, mas matamlay na, mas wala ng gana, hindi na interesado, ang iilang nakausap ni Benny Abante. Bakit hindi na kayo interesado? Gusto yung tirisin si BP Sara para hindi makaupo sa 2020. Bakit hindi na kayo interesado? Sabi ni Benny Abante, impeach namin si BP Sara, 125 million, 28 million, kumpara sa flood control anomalies na bilyones. Ay, nagpapabango si Abante. Gustong kunin ang loob ng maraming tao na gigil ngayon sa flood control projects. Ay, palakpakan natin si Abante. Parang nag-iba na ang hangin. Noon, ay parang papuntang Mindanao ang hangin ng mga kongresista para yatang pabalik na ngayon sa Luzon. Baka iba ang gusto nilang i-impeach. Eto na naman si Adjong. Si Adjong, alam naman natin si Adjong, no? Noong 19th Congress, grabe yung pagbanat nila kay VP Sara. As in to the power, to the X, to the Y, and to the square root. Ito na si Adjong ngayon, kabibig, ha? Pati si Adyong! Umaatras na ang bontot. Ito na. The likelihood of you actually supporting it, considering that in the 19th Congress, you were one of the 215 who Tama. signed the impeachment complaint Yan. against the Vice President, effectively, supposedly, impeaching her, and which was brought forward to the Senate. Yeah. If all the complaints this time for the second impeachment complaint would be the same with the previous verified impeachment complaint, then definitely we will support. But if it's a different one, for example, if they will add another layer of complaint, for example, what the minority said, probably they were also and they were also exploring the possibility of including the Madriaga. So it means walang impeachment galing sa majority members? Sa minority galing lahat ng mga impeachment kay VP Sara? Bakit parang naduwag ang majority ngayon? Mag-file din kayo majority. Testimony, that's a different case. Why? I really have. Are Well, you because it's, doubtful of what Madriaga It's not was that saying? doubtful, but I think I owe it to myself to really analyze and maybe okay. assess how I-analyze mo pa. how the testimony of Madrega would really tantamount to impeaching the vice president, because we're talking about the result of the impeachment. If there will be conviction, is unfit to continue on, right? Removal from from office. So I would probably see and really analyze and maybe study if there's going to be a different one from the previous verified complaints that we have already approved and filed. So basically, am I understanding it correctly? Sakali pong isama yung issue kay Madriaga, posible pang hindi nyo po suportahan itong impeachment? Or you're just saying that No, I I'm need just to saying study that. it? Yeah, I'm just Okay. saying that if the complaints are still the same, then automatically I've already fixed my signature, and there's no Of turning course. back. There's no going back. Of course. But if there's an additional, kung merong pang bago, of course, you owe it to yourself to also to study.
kung how truthful the testimonies. Pansinin niyo mga Lods, nag-iiba na ang kanilang tono, Tama. no? May mga kondisyones na sila ngayon. Tama. Dati talagang no reasons no? Impeach. Ngayon, may mga kinukonsidera ng bagay si Adjuang. Oo. Di ba? Pansinin niyo mga Lods, nag-iiba ang ihip ng hangin. Tama ka, Bibig. Bakit? Kasi alam na nila kung ano ang mangyayari sa kanila. Opo. Pag-uupo si BP Sara, wala na. O eto pang isang kongresista ha. Nag-iba din ang ihip ng hangin. Oo. No, I don't know kung pumirma ba ito. I'm sure pumirma to eh. Ito ang sabi ng isang kongresista. Oh. Sa Congress, parang sawa na kami sa impeachment eh. Ang dami nating problema. Oh. Hindi pa nga natatapos itong pag-imbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control. Oh, sawa na daw ang mga kongresista sa impeachment, mga kabibig. Mas focus sila sa flood control. Eh bakit hindi nyo imbestigahan si Martin? Yung kapwa ninyo senador, akong congressman, yung pinasabog ni Zaldico. Take note ha, si Zaldico, naging BFF nyo, naging close friend nyo, at kilalang kilala nyo si Zaldico. At meron siyang pinasabog na istorya tungkol kay Martin, tungkol kay BBM. Kung talagang para sa accountability and transparency kayo ng pera ng taong bayan, sabi nyo, mas madami tayong problema ngayon patungkol sa flood control. Eh bakit hindi nyo, you will start investigating flood control project naming for, alam niyo na, Martin. Di ba kami, Bing? Kung talagang para sa taong bayan kayo, mas maa-appreciate kayo sa taong bayan. Mas makikita ng taong bayan na sincero kayo sa mga ginagawa nyo, na hindi kayo selective. 'Di ba? Kasi pag si VP Sara lang nagkaroon ng quadcom, tricom, para imbestigahan para meron kayong ground for impeachment, eh bakit nabulgara nga ang pangalan ni Martin, ni BBM, ni Sandro, ni Liza Marcos? Bakit hindi kayo gumawa ng investigasyon? Selective kayo. Eh mas lalo ang mga tao manggigigil sa inyo. Mas lalo ang mga taong hindi naman niniwala sa inyo. Di ba sawa na kayo sa impeachment? May iba naman, investigasyon sa flood control starring Martin Romualdez. I'm sure, papalakpakan kayo ng maraming tao kasi sabihin nila, ay salamat, nagising na rin ang Kongreso. Alam na nila kung ano ang gusto ng tao. And wala namang problema doon kasi para malaman ng taong bayan kung talagang malinis si Martin Romualdez at hindi siya konektado sa maanumalyang flood control. Diba, Puno? Nako po. Eto si Attorney Guanzon to give you a glimpse sa kung ano ang posibleng mangyayari kung gusto yung i-impeach si BP Sara. Eto na. Attorney Rowena Guanzon, take it away. Paligsahan ito. It's a race. Kung sino ang unang ma-impeach. February 6. Tapos na ang 1-year ban. Pwede na uli silang mag-file ng impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni Congressman Egay Arese, may 2 o mahigit na congressmen ang magpa-file din ng impeachment complaint versus Bongbong Marcos. So, it's a race, ladies and gentlemen. And yun na nga, pinaparesign natin si BBM at ang kanyang survey rating ay negative. Sobrang negative. Negative 3, negative 14, negative 20. Basta negative. Kaya yung mga BBM gang ay siyempre, mas gusto nila ma-impeach na si BP Sara para wala nang kalaman ang kandidato ni BBM sa 2028 na siyang magpapatuloy ng pangungurako sa gobyerno. Kaya nag-declare may statement si Senate President Soto, di ba? Pag umabot sa Senate ang impeachment, he will proceed with it forthwith. Oh.
forthwith kung walang kung walang Supreme Court na ruling uli. Di ba? Kasi pag nag-resign si BBM o resign din si Sara Duterte, syempre, ang magiging parang caretaker ng ating gobyerno ay si Senate President Soto habang gawa ng special election. Pero never pa na nangyari yan sa ating bansa, yung special election na ganyan. Nangyari lang noon, of course, kay Marcos, no? Ferdinand Marcos Sr. na he was actually toppled. So, wala siyang resignation. And his whole government was eradicated because he was toppled and he fled the country. Di ba? Never pa nangyari yung both the president and the vice president resigned. Pero the consequence is Senate President Soto will be the caretaker or acting habang wala pang special election. Magulo po mga kababayan pag ganyan ang nangyayari kasi itong political instability ay siya rin malaking reason sa ating economic na instability. Kaya good luck sa mga magpa-file ng mga impeachment complaint. Sawang-sawa na po mga tao, sa totoo lang. Sawang-sawa na po. Impeachment na naman, against Sara. Talaga bang takot kayo dyan? Natumakbo. Yan si Sara Duterte sa 2028. Style ni Martin Romualdez yan eh. Parang walang kalaban eh, na-knockout, i-disqualify pag hindi nabili. Ganun pa rin style niyo, bulok. Oh, ganun pa rin ang style nyo, bulok. Ito ang komento ng ating mga netizen. Biglang sawa na sa impeachment noong si BBM na ang gustong ipa-impeach. Balingbingan is waving, I smell it. Pag walang bayan, wala na impeachment. Mga congressman lang naman ang atat na ma-impeach si VP Sara. Pero ang taong bayan ayaw ng impeachment. Di ba? Ang Iglesia ni Cristo, nag-rally pa nga sila kasi hindi lang gusto suportahan ang impeachment. Dapat magkaroon ng impeachment complaint against BBM at isama ang flood control projects at ang unprogram project na siya mismo ang signatory. Tignan nyo lahat yan, maglalabasan. To those who wants to be re-elected for 2028 election must start considering the positive results if and when impeachment is still their priority. Endorsement is still important, and if they believe that their big boss can deliver them a winning stake with -3 trust rating, just keep crossing your fingers. Just saying, tama. Kailangan nilang makuha ang endorsement galing kay VP Sara. Kasi alam naman natin, sobrang lakas ni VP Sara. O doon sila kay Marcos na patapos na ang career. Nang wala nang naniniwalang mga tao. Konti lang, ewan ko kung sino. 'Di ba? Sawa na daw sila. Nung una, aligaga sila, vote yes kahit hindi pa binabasa. Pag si BBM ang for impeachment, biglang sawa na. Repositioning and rigging for 2028. Sawa na kasi wala nang pambayad sa pirma nila. Opo, kasuhin niyo po kung paano matutulungan ang mga mahihirap na mamamayan para makinabang naman po naman kayo. Yun kabibig. Yun ang mga ilang komento ng ating mga netizen. Kaya nga, ang mga politiko ngayon mag-iisip-isip na sila. Suportahan ba natin ang impeachment ni VP Sara? Si VP Sara, papaupo pang presidente. At kung gusto nating manalo, kailangan natin ng endorsement sa isang malakas na politiko. 'Di ba? At kung ma-impeach si VP Sara, posibleng tayo ang hindi mananalo. Kasi ang mga tao nililista ang hindi pwedeng bobotohan. Marami ng mga politiko na nagpirma sa impeachment ni VP Sara ang hindi nakabalik sa posisyon. 'Di ba? So mag-isip-isip talaga sila ngayon.
Oh, yun lang kabibig ang ating libak-libak for today. Impeachment ni BP Sara hindi pa naisampa, binasura na ng ibang kongresista. Nakakasawa na daw. We. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.